morning po. Nandito po tayo ngayon sa Valero Enterprises located sa Balutonda, Manila at gagawa po tayo ng Sweet O fruit juice in foil pouches. Gagawa po tayo ng actual seminar ngayon at i-dictate ko po ang mga ingredients na kasama sa ating fruit juice. Ang isa sa mga pinakamahalagang ingredient po ay ang purified water. Pwede rin po na filtered boiled water. Ang amount po na gagamitin natin is 10 liters. Ang recipe po natin ay para sa 10 liters na juice na mag-yield ng 50 pieces na fruit juice pouch. Meron po tayong naka-measure na po dito na 10 liters. Ngayon naman po, yung ating mga flavoring at ating other food ingredients ay papakita ko sa inyo at papaliwanag ko po ang mga uses po nito. Ang citric acid po ay ang nagsisilbing papaasim sa ating juice. Gumagamit po tayo nito na 15 grams para sa 10 liters na fruit juice. Ang kasunod naman po ay sodium benzoate. Ito po ay food preservative. Gumagamit po tayo ng 1 gram. Ang refined sugar, ito po ang sugar na ginagamit para tumamis ang ating juice. Gumagamit po tayo ng 300 grams. Ito naman po ang CMC and sugar mixture. Ito pong CMC at sugar mixture ay nahalo sa isang plato using fork. Then, dinidissolve po to sa 2 cups of water bago ihalo sa ating measured na tubig. Ang CMC at sugar mixture po ginagamit po sa mga ice candy. Ang kasunod naman po ay yung ating alternative na sweetener is which is yung aspartame. BPAD approved po yan. At gumagamit po tayo niyan para tumamis ang ating juice without added too much cost. Ito naman po ang ating mga liquid flavorings. Ang gagamitin po natin ngayon is yung orange flavor. Ang quantity po nito ay 20 grams. Ito naman po ang ating cloudifier. Ang quantity po nito ay 5 grams. Ito naman po yung ating mga foil. Ang brand po natin is yung Sweet O brand. Ito po ay merong 200 ml. Available po to sa orange, mango, pineapple, grapes, tsaka strawberry. Bago po tayo magsimula sa pag-itimpla natin ng juice, meron po tayong mga ingredient na kailangan po muna i-dissolve sa hot water. So, para hindi tayo mag-add ng additional ng tubig sa ating measured na 10 liters ng purified water, kukuha na lang tayo ng 2 cups at papalitan muna natin ito ng hot water. So, mamaya po, pag in-add natin dito sa ating casserole, magiging 10 liters pa rin po ang ating tubig at wala pang susobra. Ang sinasabi ko pong food ingredient na mahirap ma-dissolve sa purified water na malamig ay yung CMC plus sugar mixture at yung aspartame. So, sa CMC po at sugar mixture, magabawas po tayo dito ng 2 cups. Para naman po sa aspartame, magabawas po tayo ng 1 cup. So, yung 3 cups na tinanggal natin, babalik din po natin dito mamaya kapag gagawin na natin ng actual yung seminar po natin. Magabawas po tayo ng 2 cups para sa CMC and sugar mixture. Gagawin na po natin yung mixture natin ng CMC at sugar. Bali, ang CMC po is 3 grams, ang sugar is 50 grams. I-mix po natin to sa plate using fork para po hindi magbuo-buo. I-add po natin itong ginawa po natin na mixture sa 2 cups of hot water. Dahan-dahan lang po yung pag-add natin para hindi po magbuo-buo tsaka hindi po magkakaroon ng mga lumps. Ang pag-add po dito, konti-konti lang po. Siguro mga isang kutsara po or kalahating kutsarita. At hayaan po natin ma-dissolve at maubos pong nasa plato natin. Ito po ang ginagawa po natin para makakuha po kayo ng ice candy.
na yung juice po natin kapag tumigas, di ba, yung freezer niyo po yun, titigas po yun, at kapag hinunguya na po ng mga bata, medyo malambot po yung pagkayelo, hindi po siya yung talagang matigas yung pagkayelo, so suitable po siya para sa mga ice candy. Ubusin lang po natin to. So, ang effect po na to sa juice po natin, wala naman pong added na lasa yung CMC. Magkakaroon lang po tayo ng added body sa juice. So, medyo mas magiging malagkit po yung juice po natin. Tsaka, mas magkakaroon po ng viscosity sa ating juice. So, i-dissolve lang po natin hanggat sa maging parang syrup na po siya. Okay na po to at set aside po natin. Ngayon naman po, gagawin po natin yung katulad po na ginawa natin sa CMC, pero sa aspartame naman po tayo magdi-dissolve. So, mahirap siya i-dissolve pag po yung tubig natin is room temperature. So, kailangan semi-hot po ang gagamitin natin water. Ito po yung 10 liters na binawasan natin ng 2 cups para sa CMC mixture. Babawasan po ulit natin to ng 1 cup para naman po sa aspartame. Mag-add po tayo ng another, yung tinanggal po natin 1 cup, papalitan po natin ng 1 cup na semi-hot water para po saktong 10 liters pa rin po yung juice po natin, hindi po sosobra yung measurement. Bale po, pwede na po tayo mag-start sa gagawin mo nating fruit juice. So, ito po ang actual procedure. So, pinakaiba po ng ating procedure sa mga iba po. Gagamit po tayo ng purified water. So, pag gumamit tayo ng purified water, 1 month po ang shelf life ng ating juice. Pero, ang aming pong sinasadya sa mga gumagawa na po is yung filtered boiled water, which is ang shelf life ng juice po natin is 6 months. So, yun lang po yung difference. So, ngayon po, purified water yung gagamitin po natin dahil ito po yung usually ginagawa ng ating mga customer na bago pa lang po nag-start para mas madali po sa kanila at ma-explain din po sa mga gusto po gumawa ng ating fruit juice product. So, ito po yung mga ingredients po natin ulit. Nakadissolve na po yung mga ingredient na kailangan pa i-dissolve sa hot water. A-add na po natin yung unang ingredient. Ito po yung sugar, 300 grams po to. Directly sa purified water, pwede na po natin ito i-add eh. Mimix na po natin hanggat sa ma-dissolve po ng thoroughly. Kasalukuyan ko na po hinahalo yung sugar para thoroughly ma-dissolve na ito. So, medyo dissolve na yung sugar natin. Pwede na natin i-add yung ginawa ko nating CMC plus sugar mixture. So, ito pwede na natin i-add po directly dahil naka-dissolve na po yung mixture natin. I-add ko na po habang hinahalo pa rin natin para ma-mix din yung natin, yung ino-incorporate natin na mixture. Yan, thoroughly na po na-mix ang ating CMC sa ating sweetened water. Pwede na po natin i-add yung isa po nating sweetener, which is yung aspartame po. So, na-dissolve na rin po natin to sa hot water. So, directly i-add na lang din natin. Yan. So, tama-tama na po yung tamis nito. Basta, sakto po yung pagkaka-measure nyo, wala pong problema. So, if ever na medyo konting tamis pa, kailangan pa, mag-add na lang po kayo ng additional, siguro mga 1 gram ng aspartame. Pero, usually, ito po ang standard procedure po natin. Ito po talaga yung ginagamit ng mga manufacturer dahil tested na po ito na masarap po talaga, tsaka tamang-tama po yung timpla. So,
So, ito na po, bale matamis na po to. Mag-a-add na po tayo ng sodium benzoate. Ito po yung 1 gram na sodium benzoate. Ginagamit po to para sa mga food preservative po ng juice po natin. Para tatagal po siya ng 1 month. I-mix lang po natin yan. At i-add na po natin yung citric acid. Ito po yung 15 grams na citric acid. Pwede ko kayo mag-adjust po dyan. Kaso, hindi ko namin i-recommend na sobrang dami yung i-adjust nyo. Dahil kapag sobrang dami, may tendency po na kumakatay sa lalamunan po yung juice kapag po sobrang daming citric acid. Usually, kung kailangan nyo po i-add, 1 gram lang din po yung i-add nyo para hindi po ganun kadami. Tsaka dahan-dahan na po yung pag-a-add para hindi din po nasosobrahan ng citric acid at other ingredients po. So, ito po, halos patapos na po tayo sa paggagawa. Napakadali lang po na paggawa ng fruit juice. Halos i-add nyo lang po basta naka-measure yung mga ingredients. So, pwede na po tayo mag-measure ng ating flavoring. So, ang gagawin po natin ngayon is yung orange na flavor. Usually, ito po yung pinaka-mabenta dahil yung mga bata mahilig po sila sa orange. Tsaka ito po yung talagang bestseller po namin. So, mag-add po tayo ng 20 grams. Pwede tayong gumamit ng weighing scale. Para pag gagamit naman tayo ng measuring spoon, gagamitin po natin is yung 1 tablespoon ng flavoring. Tsaka mag-add po tayo ng 2 tablespoon ng flavoring. So, ang total po is 20 grams. Pwede na po natin i-add. So, ang flavoring po natin, kailangan po cool down na po yung flavor po na, yung juice po natin, bago natin i-add para hindi po mawala yung flavor. Kasi bawal po siya sa mainit na tubig. So, i-measure ko na po, kailangan flat lang po ang paggawa ng juice, pag-measure ng flavoring ng juice. One tablespoon na po yung na-add ko. Ngayon po mag-add po ako ng 2 teaspoon. Ito po yung pangalawa. At i-mix na po natin. Yeah, so, patapos na po tayo, mabawa na yung juice po natin, tsaka lalagyan na lang po natin ng cloudifier. Ito pong cloudifier po na to, para yung juice po natin, pag nakalagay sa mga clear plastic pouches, mas maganda po yung kulay. Ang difference po nito, wala po siyang added na lasa, pero ang kulay lang po yung nagkakaiba. Mas nagiging cloudy, katulad po ng guayabano flavor, katulad po ng mango, di ba? Medyo cloudy po siya. Ganun po yung mangyayari sa kulay ng juice po natin. I-mix na po natin to. At ready-made na po ang ating juice. Pwede na po ito inumin. Ready na po ito i-pack sa mga foil pouches po natin. At madali lang po ipagawa. Kung gusto niyo po na actual procedure po, meron po tayo sa ating mga ads, ating mga website. Pwede kayong kumuha po ng kopya ng ating procedure para magawa niyo po yung napakadaling fruit juice making procedure po. Kakatapos lang po natin gawin yung napakadaling suite of fruit juice making procedure po natin. So, pwede na natin siya i-seal. Pero bago natin i-seal, make sure po natin na tama-tama po yung lasa. I-taste po muna natin yung juice na ginawa natin bago tayo mag-seal sa mga foil pouches. Tama-tama lang po. So ngayon, pwede na ho tayo mag-feel. Total, tamang-tama lang ho yung lasa ng juice po natin. Ready na ho tayo maglagay na to sa mga foil pouches. At after po natin ilagay, mag-a-add na ho tayo sa box po. So, mag-measure po na tayo itong juice po natin. Pwede ho tayo mag-random check kung tama yung nalalagay ho natin na contents.
pwede tayo mag-weigh ho sa weighing scale ng 200 grams po. So, saktong 200 ml po yung nilalagay po natin. So, tapos na natin i-fill itong mga foil pouches po natin. Ready na ho tayo mag-seal. So, pag i-seal po nito, medyo tupiin lang ho natin ng konti sa bandang taas ang mga foil pouches. Ito po yung isa. Tupiin ko lang to. At ready na tayo mag-seal po ng juice natin. Na po itong mga foil pouches natin with 200 ml ng juice. So, ready na tayo mag-seal. So, pag mag-seal po tayo, kailangan po ang sealer natin naka-preheat ng 5 minutes na nakatodo po yan sa 300 degrees. At after ng 5 minutes, pag mainit na po, bababa po natin yan sa 150 degrees. So, itong mga pouches natin, i-seal ko na po. So, ito po yung procedure. Gagamit po tayo ng pedal sealer, heavy duty pedal sealer po to. Tutupiin ko na po ito ng konti para madali po yung pag-seal natin. So pag nakatupin na po yan, lagay na po natin sa heated bar at i-press na po natin. Ganyan lang po kadali. Fully sealed na po yung juice po natin. Katulad po ng mga brand na nabibili sa market. Kayo po ang gumawa po nito, pwede nyo po ibenta sa mga supermarket as is or pwede po naka-box din po para mas presentable. So, tapos na po tayo mag-seal ng mga sweet o fruit juice in foil pouches. Pwede na po tayong gumamit ng box po para meron siya nalagyan. So, isang box po na to, 10 yung ilalagay ho natin. So, pag nakapaglagay na po tayo ng 10, i-seal lang po natin to using tape. So, after po natin mag-box, pwede na tayo mag-check po dito kung anong flavor. So, check nyo lang po kung orange or kung other flavor po, yun na lang po i-check nyo. Sa taas po ng box po natin, meron po yung space para lalagay nyo po kung sino po nag-manufacture at kung sino po ang nag-distribute. At pwede na po kayo maglagay ng expiration date. Yan na po, tapos na po ang ating product na sweet o fruit juice flavored drink. Kung may mga questions po kayo, pwede po kayong tumawag or magpunta dito sa Valerio Enterprises. Ang address po namin ay number 234 Patria Street, Balutondo, Manila. Ang telephone number po namin ay area code 02, ang 522-9433 or 516-1274.